Hey guys, this is Zor and I've been doing videos about bikepacking, bike touring, or even giving tips on how to improve your content creation. And on today's video, I will be reviewing this Cycplus GPS Bike Computer M2. So kakalabas lang talaga nito. Ang maganda kasi dito sa bike computer na to, it's not just about tracking your speed. Makukuha ko agad yung data niya at matatransfer ko sa Strava ng sobrang bilis. Kapag nag-ride ako, hindi na ako gumagamit ng phone Strava kasi palaging nagloloko yung phone ko. Especially kapag mga multi-day rides, ang hirap mag-record ng Strava. Kakaubos din ng battery kapag palagi naka-on yung Strava natin. So, ang ginagamit ko talaga is yung bike computer at directly na siyang mako-connect sa Strava. Strava is an application where you can record your route, track your progress, or even connect to cycling community na nakapunta na dun sa mga ruta na yun. Or you can search alternative route. Yun yung maganda dito sa Strava. Kaya ginagamit ko talaga siya. At yung problem lang kasi dito sa Strava, minsan kasi pag gamit natin yung phone, nagloloko siya. Meron ako ditong speedometer or yung GPS bike computer natin. Ito yung Cycplus M1 at meron ako ditong Cycplus M2 nakakalabas lang recently. At itong dalawang bike computer ko, i-giveaway ko sa inyo. Finish this video para malaman niyo yung mechanics. Ow! How? I know some of you are aware that I'm not really into speed, pero napakalaking tulong ng GPS bike computer na to, especially if you want to track your progress. Sa speedometer, nakikita natin yung distance, yung kilometers na natakbo mo na, yung gradient, yung elevation. So, ano ba tong mga terms na to? Yung gradient is kung gaano kataas yung incline ng inaahon mo. So, kung gaano siya katarik. Percentage nun, makikita siya dito sa speedometer natin. At yung distance din, syempre nakikita natin kung ano yung distance. Meron din time na naka-indicate dito. At pati na rin yung number of kilometers. Yun, gumagamit talaga ako ng speedometer, especially for bike touring, so I can track my progress kung gaano ko ba katagal na tatakbo ang ganito kalayong distance kapag may karga na ako. I need to know kung ano ba yung pacing ko. Para if magpaplano ako ng ruta, alam ko kung ilang oras ko siya tatakbohin. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang isang GPS computer. Dito rin sa GPS bike computer na to, makikita mo yung speed nga, distance, cadence, heart rate, and pati na rin yung gradient nung inaahon natin. Problem ko kasi talaga is when I'm riding for multi-day, ini-stop ko na siya, ginagawa ko lang siyang per day. Hindi ko na binubuo yung mapa. Parang goal ko na lang is matrack ko yung progress ko every day. At yung nagiging problem ko is tinatamad akong magbuo nung mga naging ride ko sa isang touring ride. Usually, isang bike computer, tumatagal lang siya ng mga 5 hours. Kailangan na natin siyang patayin. But, itong Cycplus M2 nakakalabas lang ngayon is tumatagal siya ng 30 hours. So, yun yung maganda dito. This Cycplus computer has 1,100 mAh, kaya napakatagal talaga ng battery life niya. It's lightweight as well. This Cycplus M2 has 2.5-inch screen. It can save about 3,000 kilometers cycling distance. At may install lang siya dito sa memory nitong GPS computer natin. At meron din siyang blend na 5.0, kaya madali natin mako-connect sa Strava yung mga data na kailangan natin by using the XOSS or ZOS software. Ang ating bike computer, ayan, nag-on na siya. After nun, punta tayo sa XOSS or sa ZOS. Tapos hanapin lang natin yung bike computer natin dito. So, since M2 yung gamit natin ngayon, ito yung i-click ko. And then, i-on din pala natin yung Bluetooth. And then, after nun, click lang natin tong connect. Ayan, na-detect na yung M2 natin. Click lang natin to. Tapos, sync. Ayan, tapos na. At punta na tayo dito. Makikita rin pala natin siya dito sa workout natin. Lahat ng record natin dito, nandito lang sa workout. Pupunta lang tayo ngayon sa Strava. And then, i-refresh ko lang siya para makita yung bago nating activity. Tingnan natin. So, ayan, meron akong 26 kilometers, and then nandito yung elevation gain, moving time, at yung average speed natin. Gusto ko rin dito is kapag tumigil ka sa isang lugar, automatically titigil din siya. Meron siyang auto pause at saka auto power off. Meron din pala tong 1-year warranty. Yun, nakikita natin dito yung temperature, yung distance natin right now. Nandito yung time niya, speed, current distance, pati na rin yung total time na tinatakbo natin. So, pag nagpalit ka ng iba pa is
click mo lang to. Makikita na natin yung current gradient natin. Current gradient ang inaahon natin, yung current average speed mo. So, just click din. Madali lang naman siya i-control. Medyo problem ko lang dito is medyo natitigasan lang ako. Ang hirap niya pindutin. So, ayun lang. Ito lang din yung pag gusto mo i-adjust pag gusto mo lang i-adjust yung brightness, ito yung pipindutin mo. Yung dumidilim siya, tapos liliwanag. So, yun lang. Usually kasi yung mga bike computer is kapag dumidilim, automatically nagliliwanag na siya. But this one, you have to light it up manually. You just have to power on. So, ito, ipa-power on ko lang siya right now. And automatically naka-on na siya. Ang tanong, waterproof ba to? Yes, this one has IPX6 waterproof, kaya waterproof talaga siya kahit mabasa siya. I will be giving away this bike computer, Cycplus M2, and my Cycplus M1. So, itong Cycplus M1 natin is nagkakahalaga ng 3,185 pesos at ito namang bagong Cycplus M2 natin ay nagkakahalaga ng 4,055 pesos at mabibili niyo sa link in the description down below. So, check nyo na lang if you want to purchase this bike computer. Simple lang naman yung mechanics ko. Ang mapapanalunan nyo ay itong Cycplus M2 at itong Cycplus M1. Pati meron din akong giveaway pa na isang jersey for women at isang jersey for men from Crank by Aruga Sports. So, yung mechanics lang is just share this video, make sure it's public, and then after sharing it, use the hashtag Happy50K Zar. What? After nyo ma-share yun, i-comment nyo below na nakalike kayo sa Cycplus at pati na rin sa Crank by Aruga Sports. Pati na rin sa Shopee store nila. So, yun lang. Simple lang naman siya. At after nun, i-announce ko sa kasunod na video yung nanalo sa giveaway natin. At meron pa akong 50K major giveaway ng bike pero hindi ko pa siya i-announce. Sa mga susunod na video, i-announce ko na siya. Ayun lang muna tayo for now. Sa mga susunod na videos, marami pa akong kailangan i-unbox. Trinay ko na rin gumamit ng cleats for the first time. Gagawan ko pa siya ng video about my first cleats experience. Pag ganun. Ano, ready ka na? Ready na ako! Alas na. Oh my gosh! Oh, may tricycle kasi. Pag nakakaramdam na kayo na parang alanganin na tong sitwasyon na to, doon kayo mag-decide na bumitaw na. Once again, this is Zar, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe, and I hope to see you on the next one. Bye!